Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 6 patay sa nasunog na fishing boat sa Naga sa Cebu. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas sa 2.04 milyon. Motu proprio investigation sa mga pulis na miyembro umano ng sindikato gumulong na. Sa MBC TV correspondents, Lahar Flow naranasan sa La Castellana sa Negros Occidental dahil sa pag-uulan. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men nakuha ang unang panalo sa 2024 AVC Challenge Cup. Tinalo ang Indonesia. At sa Showbiz Spotted, SB19 nominado bilang Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang 6 na katao habang 6 din ang matagumpay na nasagip sa isang sunog na sumiklab sa isang fishing boat sa Naga sa Cebu kagabi. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, may naganap daw na pagsabog nang mangyari ang insidente. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Aliyah Ikatlo. Patay ang 6 na mangingisda matapos masunog ang sinasakyan nilang fishing boat sa Naga City, Cebu kagabi. Sa panayam ng DZRH kay Captain Jerome Losada, Station Commander ng Philippine Coast Guard Cebu, 12 ang sakay ng bangka kung saan 6 ang kumpirmadong nasawi habang 6 din ang survivor. Ilan sa mga survivor ay nagtamo ng pilay habang may isa namang kritikal ang kondisyon matapos magtamo ng 3rd-degree burn. As of kaninang 8:35 po, nakuha po natin yung huling 2 missing, no? So, kuha na rin po, confirmed dead na rin po. At halos lahat po nitong mga casualty na 6 is mga sunog po. Wow. May mga sunog po sa katawan. Yung isa nga po is tawag nito, kuha na hati-hati na po yung parte ng katawan. So, nakuha naman natin yung mga ibang parte. Ayon sa mga tauhan ng PCG, may narinig silang pagsabog noong nangyari ang insidente. Batayan niya sa report ng nagpakilalang kapitan ng fishing boat na si Mark Anthony Solano, nasira ang kanilang makina habang nasa laot. Pero hindi nila matukoy kung nanggaling ba rito ang pagsabog. Sa ngayon ay hindi pa nakakausap ng PCG ang mga survivor dahil nasa stage pa ito ng trauma at nagpapagaling pa sa ospital. Kasalukuyang iniimbestigahan na rin ng Coast Guard ang sanhi ng sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si Aliyah Ikatlo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, tumaas sa higit 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong nakalipas na Abril. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan dito ang matinding pinsala ng El Niño phenomenon. Pakinggan natin ang ulat ni Nicole Lopez. Sa loob ng 2 sunod na buwan, tumaas muli ang unemployment rate sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 4% ang unemployment rate na katumbas ng higit 2.04 milyon na Pilipinong walang trabaho noong Abril. Sabi ni National Statistician Dennis Mapa, nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong jobless mula sa 2 milyon noong Marso. Paliwanag ng PSA, epekto ito ng latay ng El Niño phenomenon sa labor sector, lalo na sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. Samantala, bahagya namang nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho sa 76% noong Abril, nakatumbas ng 48.36 milyon na Pilipino.
Mababa naman ito ng kaunti mula sa 96.1% na employed noong Marso o 49.15 milyong Pilipino na may trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Gumugulong na ang motu proprio investigation sa 4 na pulis na sangkot sa kasong pagdukot sa foreign nationals at pinaniniwala ang miyembro umano ng sindikato. Kung ano ang parusang naghihintay sa mga akusado, alamin sa balita ni Edniel Parosa. Sinimulan na ng Philippine National Police Internal Affairs Service ang investigasyon sa 4 na pulis na naaresto sa pagdukot sa 4 ding foreign national sa lungsod ng Pasay. Ayon kay PNP IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, maaaring humamtong sa rekomendasyong dismissal ang kanilang pagsiyasat sa mga nabanggit na parak. Kinilalang mga itong sina Police Major Cristel Carlo Villanueva, Police Senior Master Sergeant Angelito David, Police Master Sergeant Ricky Tabora at Police Staff Sergeant Ralph Tumangil. Una nang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na may 10 pang sibilyang kasama ang mga ito. Kabilang na ang tukoy na umanong mastermind, pero tumanggi pa sila na Interior Secretary Benhar Abalos na pangalanan ng utak at nagplano sa kidnapping na karaniwan umanong buwibiktima sa mga dayuhan. Nakadepende sa pre-charge investigation ng IAS ang magiging batayan sa isasampang kasong administratibo laban sa mga polis na humingi pa umano ng 2.5 million pesos na ransom sa mga kinidnap. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinasisilip naman ni Senator Risa Ontiveros ang operasyon ng isang Pogo Hub sa Kawit, Cavite dahil sa malapit na distansya nito sa mga military installations. Pagtitiyak ng senadora, makikipag-ugnayan na sila sa National Security Council o NSC para makumpirma ang implikasyon nito sa ating pambansang seguridad. Magbabalita si Raymond Tadpaas. Lumalakas ang panawagan na palawakin pa hindi lang ng Senado kundi ang iba pang ahensya ng pamahalaan ng pag-iimbestiga sa kabuuan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Dahil pagkatapos ng raid sa Bamban, Tarlac at nung isang araw ay sa Porac, Pampanga, ay may mga humihiling din na kasamang imbestiga ng Pogo Hub sa Kawit, Cavite. Ayon kay Senador Risa Hontiveros ng Senate Committee on Women na nag-iimbestiga sa raid sa Pogo sa Bamban, Tarlac, makikipag-ugnayan sila sa National Security Council o NSC hinggil sa security implication ng Pogo Hub sa Kawit na napakalapit sa Philippine Navy Base sa Sangli Point, Cavite City. May mga nakararating na din sa kanilang impormasyon lalo na sa mga social media kung paano at gaano kahigpit ang operasyon ng Pogo Island na dating Island Cove Hotel and Resort ng pamilya Remulla. Diin ni Hontiveros sa oras na ilabas nila ang kanilang rekomendasyon na ipagbawal ang Pogo sa Pilipinas ay walang makaliligtas. Kabilang sa nababahala sa Pogo Hub operation sa Kawit ay si retired General Jerry Samudio na humihiling na ito'y imbestigahan din ng Senado. Kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na i-ban ang POGO sa loob ng 3 buwan, kung pagkatapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong irerekomenda naming paalisin na ang POGO sa Pilipinas, then kahit aling POGO Hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Nauna nang binanggit ng senador na kailangan ng iakyat ng NSC sa level ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapin ng Pogo dahil sa matinding perwisyo na idinudulot sa ating bansa kasama ng iba't ibang uri ng krimen gaya ng kidnapping, torture at prostitution. Nadagdag pa ang money laundering at posibilidad na hacking at surveillance operation ng China. Matatanda na ilang araw lang ang nakalipas nang naglabas ng pahayag si Cavite Governor Juanito Victor o John Vic Remulla at itinatanggi na sila ay sangkot sa operasyon ng Pogo na benta na umano nila ang Island Cove at nagbayad ng 400 million na buwis. Nag-alok pa ito ng 10 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagpapatunay na ang kanilang pamilya ay may kaugnayan sa Pogo Hub sa Kawit, Cavite. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Tadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, sa wakas ay nakuha na ng Alas Pilipinas Men ang kanilang panalo sa 2024 ABC Challenge Cup.
na ginanap sa Bahrain. Ito ay matapos matalo ng Nationals ng team mula Indonesia sa pangunayan ni Team Captain Mark Espejo. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Nakuha na ng Alas Pilipinas men ang kanilang unang panalo sa 2024 ABC Challenge Cup matapos pataubin ng team mula Indonesia in 4 sets. Binuksan ng Alas ang laban with a close 25-23 win. Pero pagdating sa second, nagawang baliktarin ng Indonesia ang laro with 23-25. Pero ito na pala ang una't huling set win ng kalabang kupunan sa kanilang laro matapos makuha ng Alas ang third set at huge gap 25-14 habang close fight 25-22 naman sa fourth and last set. Isang impressive performance ang ipinakita ni Team Captain Mark Espejo after delivering 20 points on 17 attacks, 2 aces and 1 block. Hindi rin nagpahuli sa scoring ang iba pang Alas men, with Jade Disquedado and Kim Malabunga both giving 12 points and Nico Almendras with 10. Naglalaro na lang ang Nationals para sa classification dahil sa magkasunod na pagkatalong natamo sa Pool A kontra China at host team na Bahrain. Sa sunod na laban ng Nationals sa Biyernes, June 7, posible nitong makaharap ang Thailand o Chinese Taipei para sa 9th place. Sa aking pagbabalik, Alas Pilipinas Women humiling ng patuloy na suporta sa Pinoy fans at sports organizations. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mga residente sa 9 na barangay sa Nasugbu, Batangas, sumugod sa Makati dahil sa napipintong pag-demolish ng kanilang kabahayan. Philippine Reclamation Authority handang bilhin ang interes ni business tycoon Manny Pangilinan sa Cavitex. Para sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Women, humiling ng patuloy na suporta mula sa Pinoy fans at sports organization. At sa Showbiz Spotted, SB19, nominado bilang Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids' Choice Award 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sumugod sa Makati City ang mga residente sa 9 na barangay sa Nasugbu, Batangas dahil sa napipintong pag-demolish sa kanilang kabahayan. Ito ay matapos silang makatanggap ng sulat na binabawi na ng gobyerno ang kanilang Certificate of Land Ownership Award na dating iginawad sa kanila. Ang mga detalye alamin sa report ni Noche Cacas. Mahigit 50,000 residente sa 9 na barangay sa Nasugbu, Batangas ang nanganganib ma-demolish ang kanilang bahay at mawawalan pa ng sakahan. Daan-daan ang sumugod sa tanggapan ng Hacienda Rojas sa Makati City para ipahayag ang kanilang hinaing sa nakaambang na demolisyon. Sa panayam ng DCRH kay Nasugbu Vice Mayor Mildred Belo Sanchez, 3 dekada ng sinasaka at nakatira ang mga magsasaka. Ayon kay Vice Mayor Sanchez, bigla na lang umano silang nakatanggap na sulat na nakasaad na binabawi ng Department of Agrarian Reform ang umano'y Certificate of Land Ownership Award sa farmers. Inihingi umano nila ang pakiusap na ibalik ang CLOA sa mga farmer beneficiaries. Matapos ang ilang minutong programa kanina, magtutungo ang grupo ng vice-alkalde sa tanggapan ng DAR para ipaabot ang resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Nasugbu. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, handa umanong bilhin ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang interes ni business tycoon Manny Pangilinan para makuha ang 100% ng management shares sa Manila-Cavite o Cavite Toll Expressway o Cavitex. Sa naganap na pulong, mismong presidente raw ng kumpanya ni Pangilinan ang nag-alok na ibenta ang interes nila sa gobyerno. Tutukan ang report ni Val Gonzales. Ngayon pa lamang ay nagpahayag ng Philippine Reclamation Authority o PRA ng kahandaan para pangasiwaan ng 100% management sa Manila-Cavite Toll Expressway o mas kilala bilang Cavitex. Itong sinabi ni PRA General Manager Engineer Cesar Ciador
Kasunod ng pagpupulong ng matataas na opisyal ng PRA at Cavite Infrastructure Corporation o CIC, ang pribadong kontraktor na pagmamay-ari ni businessman Manny Pangilinan na may hawak ngayon sa operasyon ng nabanggit na expressway. Sabi ni GM Siador, sa nabanggit na meeting, mismo ang presidente ng kumpanya ni Pangilinan na si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson ang nag-alok na ibebenta nila sa gobyerno ang lahat ng interes ng MVP Group sa Cavitex o kaya naman ay bilhin ng share ng pamahalaan. Nangyari ang meeting sa pagitan ng dalawang kampo noong Maya 20 sa tanggapan ng Toll Regulatory Board o TRB sa Columbia Tower sa Mandaluyong City. Matatandaang una nang naghain ng mandamus petition sa Court of Appeals ang Public Estate Authority Tollways Corporation o PATC, ang attached corporation na nasa ilalim ng PRA para bawiin na ang pangangasiwa sa Cavitex. Sa pagtaya ni PATC spokesperson Attorney Ariel Inton, mahigit 2 bilyong piso ang nawawalang kita dito ng gobyerno kada taon at napupunta lamang sa kontraktor. Ayon naman kay PATC OIC President Dioscoro Esteban Jr., kapag nangyari ang buyout proposal ni Singson, ang Cavitex na ang kaisa-isang natitirang expressway sa Pilipinas na pamumunuan mismo ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Indikasyon umano ng pagtatag ng presyo ng bigas ang pagbaba ng taripa sa imported rice. Pagtitiyak ng isang kongresista, tama lang na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang tariff decrease, lalo't makatutulong ito upang palakasin ang ating local agriculture sector. Ang buong detalye ibabalita ni Milky Rigunan. Magandang indikasyon ng price stability ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bawasan ang taripa sa imported rice sa 15% mula sa kasalukuyang 30%. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, tama ang ginawa ni Pangulong Marcos dahil factor ng pagtaas ng inflation ang presyuhan ng bigas. Sabi ni Salceda, dapat palakasin ng gobyerno ang suporta sa domestic sector na kinabibilangan ng mga magsasaka sa pamagitan ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Batay sa datos, ayon kay Salceda, lumobo na ang pondo ng RCEF sa 30 billion pesos kada taon kaya may sapat na pangtulong sa agricultural sector. Bukod dito, sinabi ni Salceda, ipinag-utos ni House Speaker Martin Romualdez ang amyenda sa Rice Tarification Law para mas makatugon ang RCEF sa pangailangan ng ating mga magsasaka. Bibigyan din muli ng kapangyarihan ng National Food Authority na tiyakin na makapagbebenta ng abot kayang presyo ng bigas sa pamilihan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinasuhan na ang mga sospek sa pagpatay kay Barangay Captain Kaok Loresca ng Buli sa Muntinlupa City. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon ang development sa kaso ni Cap Loresca. Bagamat hindi pa idinetalye ang pagkakakilanlan ng mga sospek, tiniyak nito na patuloy na babantayan ang development ng kaso. Nahuli umano ang mga sospek sa tulong ng backtracking sa mga CCTV sa lungsod, gayon din ang pakikipagtulungan ng mga residente sa lugar. Nitong Mayo ng pagbabarilin si Cap Kaok sa tapat ng isang tindahan sa Barangay Buli. Magandang tanghali Pilipinas. Para sa ating ulat panahon ngayong Thursday, June 6, 2024. Sa pagtatapos ng monsoon break, tanging southwest monsoon o hanging habagat na lamang ang umiiral na weather system sa ating bansa. Ihanda na po ang mga payong at iba pang panangga sa ulan dahil makakaranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms ang malaking bahagi ng ating bansa, lalo na yung mga nasa western sections. Kabilang nga po sa mga apektado ng bugso ng habagat ay ang Ilocos at Cordillera regions, Bataan, Zambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa at pati na rin ng Metro Manila. Samantala, malamig din na bahagyang mas mahinang mga pag-ulan naman ang mararanasan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Sulu at Tawi-Tawi. Habang sa iba pang bahagi na ating bansa, partly cloudy to cloudy skies ang aasahan na may paminsang pagbuhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. At dahil nga sa pagbabalik ng habagat, bahagyang bumaba ang maximum forecast temperatures natin. Napapalo lamang sa 33 degrees Celsius sa Zamboanga, habang 32 degrees Celsius naman sa Tacloban.
Kalayaan Islands at dito sa Metro Manila. Para naman sa ating 3-day weather forecast, bisitahin natin ang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Asahan po ang masungit na panahon bukas na magpapatuloy hanggang Sunday, pati na rin sa Abra, Benguet at iba pang bahagi ng Cordillera Region dahil po yan sa epekto ng habagat. At munting paalala rin mula sa Pag-asa, ang malamig-lamig na panahon natin ay hindi po cuddle weather dahil ang mga pag-ulang dulot ng habagat ay may banta pa rin ng flash floods at landslides. Kaya naman huwag kakalimutang umantabay sa advisories na inilalabas ng Weather Bureau sa kanilang social media pages para na rin sa ating kaligtasan. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:23 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Inilabas na ang mga nominado para sa taunang Kids' Choice Awards ng American TV channel na Nickelodeon. At sa unang pagkakataon, kabilang dito ang P-Pop Kings SB19. Pero maliban sa Gento Hitmakers, 3 pang may lahing Pinoy ang nakasungkit din ng nominasyon. Kung sino-sino sila, alamin sa Showbiz Report na ito. Panibagong achievement na naman ang nakamit ng P-Pop supergroup SB19. Sa unang pagkakataon kasi ang Gento Hitmakers nominado bilang Favorite Asian Act sa Kids' Choice Awards 2024. Kalaban nito sa naturang kategorya ang K-pop group ENHYPEN, Japanese girl group Nizu, Indonesian singer-actress Tiara Andini, at Malaysian singer na si Iman Troy. Mga gunita na kamakailan lang, pumalo na sa 1 million ang IG followers ng grupo. At matapos ang kanilang matagumpay na pagtatag world tour na magkakaroon ng docu-film sa August, inilabas naman ng SB19 ang kantang Ready, kakolab ang isa pang Pinoy pride na si Apple the App. Samantala, maliban sa mahalima, 3 may lahing Pinoy din ang nakasungkit ng nominasyon. Yan ay ang singer na si Olivia Rodrigo na nominated sa not 1, not 2, not 3, but 4 categories. Gayon din si Bella Poarch na susubukan ulit maiuwi ang Favorite Social Media Star Award. At Phil-Canadian actor na si Gordon Cormier na nominado bilang Best Male TV Star para sa kanyang pagganap sa live adaptation ng Avatar, The Last Airbender. Ang Kids' Choice Awards show na itinatag ng American Television Channel na Nickelodeon ay nakatakdang ganapin sa July 13 sa Los Angeles, California. At sa aking pagbabalik, tuloy-tuloy ang mga balitang #Pinoy Pride. Ngayon kasi ang Broadway diva naman na si Lea Salonga magkakaroon ng sariling wax figure sa sikat na Madame Tussauds Museum sa Singapore. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Centralized system para wakasan ang online child sexual abuse. Pinabubuo ni PBBM. Para sa MBC TV correspondents, lahar flow naranasan sa La Castellana, Negros Occidental dahil sa pag-ulan. Sa Hoy Bawal yan, parusa sa mga mambabastos sa watawat. Alamin. At mga magdiriwang ng kanilang 85 kaarawan sa darating na July 15, reregaluhan ng DZRH. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Women, humiling ng patuloy na suporta sa Pinoy fans at sports organization. At sa Showbiz Spotted, Lea Salonga, magkakaroon ng wax figure sa Madame Tussauds Museum sa Singapore. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bilang bahagi ng whole of government approach ng gobyerno, pinagbubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang centralized system para wakasan ang problema ng bansa sa online child sexual abuse. Ang mga kaakibat na hakbang ng administrasyon, alamin sa report ni Arnold Herrera. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglikha ng isang centralized system para sugpuin ang problema sa issue ng online sexual abuse sa mga bata, tulad na naging hakbang nito sa ibang problema ng bansa. Whole-of-government approach din ang nakikitang epektibong paraan ng presidente para pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Bilang pagsunod sa direktibang ito, inihayag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr.
Ang plano ng ahensya na gawin itong prioridad at ilagay bilang parameter sa ilalim ng Seal of Good Local Governance. Kaya napag-usapan kahapon that gagawin po natin, ika-capacitate po ito. In fact, ilalagay rin po natin ito as part of the Seal of Good Local Governance. No? Lalagyan po natin ng tinatawag na parameters ito sa lahat ng mga barangay at local government units sa buong Pilipinas. Yan po imamandato ng DILG. Kasabay rin ito ang malawakang implementasyon ng Anti-Online Sexual Abuse Ordinance, hindi lang sa barangay level, kundi pati na rin sa municipal at city level. Samantala, ipinag-utos din ng Chief Executive sa pambansang pulisya at sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na papanugutin sa batas ang mga kriminal na masasangkot sa online sexual abuse. Krimen na tinawag nitong worst of all crimes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Buhat pa rin ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon at magdamag na pag-uulan, nakaranas ng lahar flow sa La Castellana sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Ito ang kinonfirma ni Darrell Aro, Science Analyst ng PBOX La Carlota City na mayroong lahar flow sa ilang mga lugar sa bayan ng La Castellana at lungsod ng La Carlota, Negros Occidental. Ayon kay Aro, ang lahar ay mga sediments at debris mula sa pagputok ng Bulkan Kanlaon. Dagdag pa ni Aro, dahil sa malakas na pag-ulan, eksperyensyahan ng mga residente ang pagbaha. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagpulong na nina Mayor Romayla Nicor Manggilimutan at La Castellana at Mayor Cardenas ng lungsod ng Canlaon. Habang nagpapatuloy din ang clearing operation ng mga miyembro ng Department of Public Works and Highways at ilang mga agencies ng gobyerno sa mga lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, sama-sama tayo, Pilipino. Wala ng buhay na matagpuan ng isang lalaki sa loob ng chapel ng Mako Public Cemetery sa Purok 6, Barangay Haidju, Mako, Davao de Oro, pasado alas 9 ng gabi. Kinilala ang biktima na si J.R. Lumabat Tribunado, 27 anyos, encoder ng Vizcaya, Banana Plantation sa Barangay Tumlan, Mako, at residente ng Purok 3-A, Barangay Concepcion, Mako. Ayon sa report, isang concerned citizen ang tumawag sa Mako Municipal Police Station tungkol sa bangkay ng biktima na nakahandusay sa loob ng chapel sa nasabing lugar. Kaagad na rumispondi ang mga pulis ng Mako MPS at nagsagawa sila ng investigasyon sa nasabing lugar. Sa kanilang investigasyon, wala nakitang sugat sa katawan ng biktima at hinala nila na inatake sa puso ang ikinamatay ng biktima. Napag-alaman na ang biktima ay nagpunta sa sementeryo dahil binisita niya ang libingan ng kanyang kaibigan. Para sa MBC TV Network News, ito si Jules Soder. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa Rural Health Unit 1 sa bayan ng Bayangbang ang biktimang nakilalang si Jovita Estrada Ferrer, 50 anyos, may live-in partner to studente ng Purok 3, Barangay San Cagulis, Bayangbang. Sa ulat ni Bayangbang Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, natuklasan ang nakabiting katawan ng biktima sa loob ng kanyang tahanan bandang alas 10 ng umaga ni Mercy Bautista, 37 anyos. Nang dalawin ito ang biktima, unay kumatok siya sa pintuan at tinatawag ang pangalan pero walang sumasagot. Kaya't binuksan na lamang nito ang pinto sa likuran ng tahanan at laking gulat niya nang tumambad ang nakabiting katawan ng biktima. Nabatid sa pamilya ng nasawi na ilang araw na itong balisa dahil sa di malaman kung saan kukuha ng pambabayad sa kanyang mga pagkakautang sa lending at sa iba pang pinagkakautangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maswerteng nasagip sa pagkakasabit sa pagkakapulupot sa lambat ang isang hawksbill sea turtle at naibalik ito ng maayos sa dagat sa ginawang tulong-tulong na Sagip Pawikan, Sitio Puerte Association at JN Power Dinginin na mga advocate ng environmental and marine life protection. Nasagip umano ito ng isa sa kanilang volunteer ang nasabing pawikan sa kasagsagan ng malalaking alon sa dagat nitong nakalipas lamang na weekend. Isa sa mga itinuturing na kabilang itong nasagip na pawikan hawkbills sea turtle sa endangered species na klase ng pawikan. Dinarayo ng mga ito ang Morong Bataan upang doon maglagak ng kanilang mga itlog na sa kalaunan ay magiging hatchling na taunang pinakakawalan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Bago pinakawalan ito sa dagat, tiniyak na ligtas ito at ginamot muna ang nakitang mga sugat nito dahil sa pagkakasilo sa lambat na bahagi ng mga makikitang naglutangang basura sa dagat. Ang Sagip Pawikan, Sitio Puerte Association at JN Power Dinginin ay isa sa pangunahing may advokasya ng pagmamalasakit sa ating yamang kalikasan at nananawagan sila sa mamamayan na pangalagaan din ang mga endangered species ng pawikan na ngayon ay nangungunti na upang hindi ito maubos at higit pa silang dumami. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Birthday ko? Birthday mo! Sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng pagkakatatag ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, isang sorpresa ang naghihintay sa inyo. Dahil kung 85 years old ka na rin sa darating na July 15 tulad ng DZRH, may regalong naghihintay sa iyo. Kung ano ang espesyal na handog ng ating himpilan, alamin sa special report na ito. 85 years na ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas sa darating na July 15. At sa ingranding selebrasyon na ito, hindi lang DZRH ang magdiriwang. Walang may iwan dahil pati ikaw ay isasama namin. Kung 85 years old ka na rin sa darating na July 15, ikaw na nga ang hinahanap namin na magkakamit ng tumataginting na 8,500 pesos. Dahil pasok ka na para sa ating DZRH ka-birthday promo. Manalo lang in 2 easy steps. Una, ihanda lamang ang original copy ng inyong birth certificate at picture mo na hawak ang dyaryo, kita ang petsa kung kailan ito kinuhanan. At pangalawa, ipadala lamang ito sa DZRH, MBC Building, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. O diba? Ganun lang kabilis at sagot na namin ang pang-birthday nyo. Ang deadline of submission ay sa June 30, 2024. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Kung ka-birthday ka ng DZRH, sali na at manalo para sa ating DZRH ka-birthday promo. Ang ka-birthday promo ay hatid sa inyo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ngalan ng pagdiriwang ng bansa ng National Flag Days na nagsimula noong May 28 hanggang June 12, alalahanin natin ang ating mga responsibilidad bilang mga Pilipino. Kabilang dyan ang pagrespeto sa ating watawat. Ano nga ba ang mga panuntunan kung paano ang wastong paggamit at paraan ng pagrerespeto sa watawat? At ano naman ang parusa sa mga lalabag nito? Sa report ni Rose Babiera. Ang ating watawat ay itinuturing na simbolo ng ating kalayaan. Bahagi ito ng pagkakakilanlan ng ating bansa. Ang disenyo nito ay may kanya-kanyang kahulugan at kumakatawan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong paalala na ipagpatuloy at panatilihing buhay ang espiritu ng pagiging makabayan. Kaya naman, ngayong National Flag Days, mas pinaigting ang pagpapalawak ng kamalayan sa kahalagahan nito. Kasama na rito ang mga paalala sa mga panuntunan kung paano ang wastong paggamit at paraan ng pagrerespeto sa ating bandila. Nakasaad ang mga ito sa Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ayon sa batas, nararapat na itinataas ang bandila sa mga pampublikong gusali, plaza at mga paaralan. Ipinagbabawal ang pagsayad nito sa sahig o sa kahit anong gamit sa ilalim nito. Mahigpit ding ipinagbabawal ang anumang uri ng pambabastos sa ating watawat, gaya ng paggamit dito bilang tablecloth o pantakip sa iba pang bagay gaya ng sasakyan o mga monumento.
Hindi rin ito maaaring gamiting pandekorasyon o disenyo sa costume o uniform o bilang advertisement o commercial logo o design. Ang sino mang mahuhuling lumalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 20,000 piso o pagkakakulong ng hindi lalampas sa 1 taon. Parehong pagkakakulong at multa naman ang ipapataw sa mga mahuhuli sa mga susunod pang offense o depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, tag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo pa rin ng volleyball, humiling ng patuloy na suporta mula sa Pinoy fans at sports organizations ang mga player ng Alas Pilipinas Women. Dahil matapos ang kanilang historic bronze medal win para sa nationals, malaking bagay ang matatanggap nilang suporta para may pagpatuloy ang pamamayagpag sa international scene. Ang aking eksklusibong panayam sa mga manlalaro tutukan sa report na ito. Patuloy na suporta ang panawagan ng mga player ng Alas Pilipinas Women sa mga Filipino fans at sports organization para sa mga paparating pa nilang laro. Masaya po kami and sana magtuloy-tuloy po yung suporta kahit kasi syempre marami papasok na mga bata, which is yun talaga yung pinaka-main na mag-grassroots from national team para mas mahasa hanggang umabot sa international. Kaya yun, maraming salamat din sa mga lahat ng sumuporta, lalo na sa Pilipino na. Yan ang kanilang naging pahayag ilang linggo matapos ang makasaysayang AVC Challenge Cup campaign, kung saan nasungkit ng mga ito ang kauna-unahang bronze medal ng bansa sa nasabing tournament. And we owe a lot to the people in the past who have started it before we entered the national team. And now gusto rin namin na magtuloy-tuloy ito para sa future generations na papasok din sa Alas Pilipinas. So yeah, hopefully we still get the cooperation of everyone, all the parties involved, PNBF, PVL, UAAP, NCAA, and everyone, para tuloy-tuloy rin yung progress na makita natin for the sport. Kahapon lumipad patungong South Korea ang national team para sumabak sa friendly match kontra Korean team Powerful Daegu bilang bahagi ng pagdiriwang ng relasyon ng Pilipinas at bansang South Korea. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Napili na ang ika-5 Pinoy na magkakaroon ng wax figure sa sikat na Madame Tussauds Museum. At yan ay walang iba kundi ang award-winning singer na si Lea Salonga. Ang ginawang assessment sa Broadway diva, panoorin sa Showbiz Report na ito. I am super delighted to be joining Madame Tussauds with my very own wax figure. Are you ready? Hihilera ang Broadway diva na si Lea Salonga sa mga bigating personalidad na mayroong wax figure sa sikat na Madame Tussauds Museum sa Singapore. Sa inilabas na video, makikitang may assessment ng naganap mula sa kamay, facial features, complexion at mata ng singer. Itinuturing naman bilang isang karangalan ng Miss Saigon star na mapabilang sa glamour zone ng naturang museo. Ang mga dating Miss Universe sa sina Pia Wurtzbach, Catriona Gray at si boxing champ Manny Pacquiao ang mga naunang Pinoy personalities na bumida rito. Habang last December, dream unlocked din para sa aktres na si Ann Curtis nang mapili para magkaroon ng wax figure sa Madame Tussauds Museum. Maliban sa pagiging Kim sa Miss Saigon the Musical, nagpamalas din ang galing si Lea Salonga sa Les Miserables, Once on This Island at ang pinakahuli ay sa Here Lies Love. Habang noong nakaraang taon lang, kabilang ito sa mga Broadway star na nag-perform para sa isang state dinner sa White House sa Amerika. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel, Matchpoint Mili at kay Rose. Bago lamang tayo magtapos, ilang araw na lang, Aliwan season na. Ibig sabihin, ito ang pinaka-inaabangang tagisan ng mayamang kultura ng lahing Pilipino. Kaya naman, inaanyayahan namin ang lahat sa darating na June 27 hanggang June 29. Sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pista'y narito na ang Aliwan Fiesta 2024.
At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasama pa rin natin ang mga radyo natin FM Nationwide, ang ating mga radio stations sa Visayas at Mindanao. Ito po si Anthony Tabern. Magandang